Pumalag ang palasyo sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tinawag na fake news ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y pagkakahuli kay Zaldico sa Czech Republic. May banat din ng Malacanang laban kay Congressman Leandro Leviste sa pahayag nito sa kaparehong issue. Si Creseling Catarong sa report. Kinumpirma ni Attorney Harry Roque na ang impormasyong hindi na aresto o nakulong ang dating kongresistang si Zaldico sa Czech Republic ay nagmula mismo kay Ko. Ayon kay Roque, si Ko umano ang nagpatunay na wala itong pagkakakulong o pagkakaaresto. Taliwas sa naunang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na ang dating mambabatas. Dahil dito, tahasan niyang tinawag na fake news ang naging pahayag ng Pangulo hinggil sa umano'y pagkakahuli kay Ko. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Sa kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ang fake news ang presidente. May sagot naman dito ang palasyo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Martes, nagsalita na ang Pangulo at maging ang Justice Secretary. Kaya't hindi na umano dapat pang pagdudahan ang opisyal na bersyon ng pamahalaan. Banat pa niya kay Roque, ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? sa usapin ng umano'y pagkalat ng maling impormasyon, sinabi ng palasyo na hindi na kailangan ng direktang utos mula sa Pangulo upang magsagawa ng investigasyon. Muli, hindi kailangan mag-utos ng Pangulo sa NBI, sa PNP, o sa anumang investigating bodies patungkol sa fake news. Kapag nakita po nila at alam nila na fake news ang pinapakalat, kailangan lamang po itong investigahan. Sa kabila ng sunod-sunod na tanong ng media hinggil sa eksaktong estado ni Ko, kung siya ba ay ikinukonsiderang na aresto, nakadetene o nasa saang kustodiya siya ngayon, ay tumanggi si Castro na magbigay ng detalye. Anya, ang Department of Justice ang may otoridad na magsalita sa usapin. Hindi rin kinumpirma ng palasyo kung may inilabas ng red notice ang Interpol laban kay Ko at muling itinuro ang DOJ bilang pangunahing source ng impormasyon. Ipinaliwanag din ni Castro kung bakit wala pang nailalabas na larawan o video kaugnay sa umunoy pagkakaaresto o pagkakadetene kay Ko sa Czech Republic. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na nagsabing hindi umano dapat ang Pangulo ang nagbibigay ng ulat kaugnay sa kaso ni Zaldico. Ito ay sa gitna ng aligasyon ni Ko na si Marcos Jr. umano ang mastermind sa sinasabing flood control scam. Kinwestiyon ni Leviste kung paano paniniwalaan ang proseso kung ang itinuturong akusado ang siyang nagpapaaresto sa nag-aakusa. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay pinalagan ng Malacanang. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? Samantala, nagpahayag ng suporta si Senator J.V. Ejercito sa paninindigan ng pamahalaan na maibalik sa bansa si Zaldico upang humarap sa mga aligasyon kaugnay ng umano'y malawakang anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ejercito, mahalagang maiuwi si Ko at all costs upang maibunyag ang sinasabing isa sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan. Ngunit iginiit niyang malaking hamon ang matiyak ang kaligtasan nito sa pagbabalik sa Pilipinas dahil maaring may mga grupong ayaw siyang makapagsalita. Kaugnay ng pahayag ni Ejercito, sinabi ng palasyo na handa ang gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng sinumang Pilipino. Gayunpaman, binigyang diin ni Castro na kailangang patunayan muna kung may aktwal na banta. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba?
Sa huli, nagbigay muli ng garantiya ang palasyo na magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang proteksyon kay Ko, kasabay ng patuloy na koordinasyon ng mga ahensya upang maibalik siya sa Pilipinas alinsunod sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseline Catarong, SMNI News.